At para sa matagumpay na pag-aalaga ng baboy ay kailangan ay malaman ninyo yung tamang pagwawalay kapag naman yan ay dumating sa edad na 30 days old. Kung kayo naman ay naghahabol sa production ay awatin ninyo ang biik sa edad na 28 to 30 days old kung ito ay malakas ng kumain. At ang tamang paraan mga ka-farmers ng pagwawalay ay unang aalisin nga diyan sa kulungan yung inahin. At ititira nga ninyo doon sa farrowing pen ang biik upang hindi ma-stress. At pagkatapos ng 2 to 3 araw ay pwede nang ilipat ang mga biik sa nursery pen o doon sa winning pen. Ang pagwawalay mga ka-farmers ay itinuturing na pinaka-stressful na pangyayari sa buhay ng isang baboy dahil sa mga pagbabago ng kanilang pantunaw at bilang panghina ng resistensya. At bakit ba kinakailangan pa nating mahalaman ang mahalagang bagay sa pag-aawat ng biik o doon sa pagwawalay? Ayon sa pag-aaral mga ka-farmers, kapag kulang ang acidity sa tiyan ng biik, ito ang tumutuunaw sa protein at pumapatay sa bakterya sa loob ng tiyan. Sa panahon ng pagwawalay, ang acidity level sa tiyan ng biik ay bumababa at pumapabor sa pagdami ng bakterya tulad ng E. coli. Ito ay hindi angkop na pantunaw ng biik kaya't ang mga biik ay nakakaranas ng pagtatai at mabagal na paglaki sa panahon ng pagwawala. At kapag hindi pa mature ang digestive system ng mga biik ay bumababa ang kakayahan na tumunaw ng pagkain. Dumadami ang masamang bakterya tulad ng E. coli at salmonella sa bituka ng biik. At ang isa pang dahilan diyan mga ka-farmers kapag hindi pa fully develop ang immunity ng biik, kaya madali silang kapitan ng sakit. Diyan pumapasok mga ka-farmers yung kailangan ay alam natin kung gaano lamang dapat kadami muna na pagkain yung ibibigay natin sa ating mga alagang buwik kapag nasa nursery. Pwede naman mag-overfeeding kung naka-feeder tool. Ang problema, hindi pa sapat o hindi pa handa ang tiyan nila para sa madaming feeds. Kaya ipapayo na mabigyan lang sila ng sapat na dami ng pagkain at hindi only feeding sa araw-araw. Madalas at hindi kulang. Hindi naman yung overfeeding ang problema dahil ang problema ay hindi pa develop yung pantunaw ng biik. Ano ba ang dapat gawin kapag nga nagwalay ng mga biik? Mula 30 days old nga hanggang 1 linggo ng araw ng pagpupurga, bigyan ng Apralite ang biik o ihalo sa tubig pa sa araw-araw. Ito ay pangkondisyon dahil may dagdag electrolytes at kontra pagtatai ito. Iwas din ito sa stress. At hindi nga tayo binabayadan ng brand na ito, pero ito yung isinasuggest nga namin sa inyo dahil ito talaga yung nakakatulong at ito talaga ay ginagamit namin at kaya alam namin na ito ay mabisa. At ipinapayo din na iwasan muna na mag-inject dahil ito ay nakaka-stress sa biik. At sa sobrang stress, ito ay nagdudulot ng pagtatai. Kaya siguro nararanasan natin o yung ibang nag-aalaga na nagkakaroon tayo ng pagtatai sa nursery. At bawal din paliguan ng biik hanggang sa edad na 60 days old dahil posible din itong magtae. Ang palagian ding pagbabasa doon sa loob ng inyong kulungan ay yan din ay isang din dahilan kung bakit nagkakaroon din ng pagtatae doon sa ating mga alaga. At kapag nga malamig ang panahon o yung malakas ang simoy ng hangin ay kinakailangan din nga na tayo ay may pantabing doon sa ating mga alagang baboy para nga hindi sila lalamigin. Dahil ang thermal stress ay isa din yan sa nakakapagpahina doon sa ating mga baboy at dahilan nga din ng kanilang pagtatae. At pagdating naman doon sa pag-aalaga sa mga palakihing baboy, pagdating ng mga biik, pagsamasamahin ang magkakasinlaki o kaya naman ay yung magkakapatid. Ito ay upang mabawasan ang pag-aaway-away at kompetisyon sa loob ng kulungan. Kung nag-aaway pa rin ang mga biik, lagyan ng mga laruan tulad ng niyog, bola, kadena o anumang bagay na pwedeng paglaruan ng mga biik. Ito ay makalilibang sa mga hayop. Maaari ring punasan ng suka o anumang matapang na amoy ang liig ng mga ito. Kung hindi pa rin maawat, ilipat ang agresibong biik. At kapag ang mga baboy ay bagong lipat, iwasan na mabasa o mapaliguan dahil ito ay maaari ding sanhi ng kanilang pagkakasakit. Paliguan lamang ang mga ito pagkalipas ng 3 araw o yung kapag nakabawi na sa pagod dahil sa paglilipat. At alam nyo ba mga ka-farmers na ang isang tips para alam ninyo kung saan lang dudumi at iihi yung ating mga alagang baboy ay kapag tayo ay nagbabasa doon sa hulihang bahagi ng kulungan.
at diyan nga lagi sila pupunta upang dumumi at umihi. At syempre pag kayo ay maglilipat ng mga biik doon sa grower section ay siguraduhin may malinis na tubig sa kulungan, at ang paglalagay ng multivitamin sa inumin ay makakatulong upang mabilis na makabawi ang biik sa pagod kapag nga kayo ay naglilipat, at ito ay maaaring ibigay sa loob ng 3 araw. At dapat din mga ka-farmers na tama lamang yung bilang ng mga baboy doon sa kanilang kulungan, at dapat nga ay 2 ang gawing nipple drinkers para hindi nga sila agaw-agawan doon sa pag-inom ng tubig. At dapat ang inyong kulungan mga ka-farmers ay hindi makinis upang hindi madulas yung mga baboy, at hindi din naman sobrang gaspang upang madaling linisin.